Magandang araw mga kaibigan. Naku po, dumarami ang mga senador na nananawagan na itigil na ang PDEA leaks investigation. Ang naunang nagpahayag na itigil ay si Senator Jingo Estrada. Kasi buo na ang conclusion ni Senator Estrada after one hearing nga pag-attend niya, si Morales ang nag-leak sa mga documents at wala namang kinalaman si PBBM sa illegal drug use. Yun ang conclusion niya. Kaya nung tinanong siya ng media kung dapat pa bang ituloy para sa kanya, tigil na daw. Ito, dalawang senador ang nagpahayag din ng kanilang panawagan na pwede itigil na. So, sino-sino itong mga senador na ito? Senator Revilla and Senator Zubiri. Okay. Pakinggan natin ang kanilang pahayag at mamaya magbigay ako ng reaksyon. Ganito rin ang apela ni Senador Ramon Bong Revilla na nagsabing hindi malayong mabahira ng politika ang issue. Kung wala naman anyang matibay na ebidensya, dapat nang itigil ang pag-ungkat sa issue dahil ang inaakusahan ay ang pinakamataas na pinuno ng bansa. Hindi kasi anya malayong magamit rin ang issue sa mga kaso ng destabilisasyon. Kung wala naman sapat na ebidensya, I think we should kumbaga isara na natin yung hearing, no? At sana dahil pagka nagpatuloy ang ganyan, it's not good for our economy. Ang maapektuhan diyan ay ang ating bansa. Tayong lahat po ay nakasakay sa isang bangka. Pagka lumubog yan, lubog tayo lahat. So gusto niyo bang bumagsak ang piso? Gusto niyo bang bumagsak ang ating ekonomiya? Maghirap na naman ang ating bansa? Wag naman. Kaya si Senate President Juan Miguel Zubiri pinaghihinay-hinay ang mga kasamahang nag-iimbestiga sa mga kontrobersyal na issue. Sabi ni Zubiri, hindi dapat pumayag ang mga senador na magagamit lang ang institusyon. Mahirap yung hearsay evidence eh. If we accept hearsay evidence, marami po tayong matatanggap dito na witnesses na gano'n na lang, gagawa na lang sila ng storya na narinig nila galing kay Juan de la Cruz na ito ay gumagawa ng ganito, ito ay nagpatay ng tao, ito ay nagnakaw. Kailangan meron tayong direct evidence, facts that we can present. It has to be a preponderance of evidence to be able to come up with the right answers and conclusion to this case. Kaya ang akin lang dyan, mag-ingat lang tayo, huwag po tayo magpagamit for political persecution. So yun, unahin natin si Senator Revilla. Sabi niya, if there is no strong evidence, itigil na. Lumalabas na itong si Revilla, hindi siya nanonood sa hearing. So wala siyang kaalam-alam. Kasi sabi niya, kung walang malakas na ebidensya. Ibig sabihin, haka-haka lang niya. Honorable Senator Revilla, ang basihan natin is yung chairman na kawawa. Ang chairman, si Senator Bato. Siya lang ang nagtatanong. Yung mga kasama niyang senador sa pangalawang hearing, nagpakita lang, nagpa-check lang ng attendance, mamaya umalis. Walang silbi, mga senador na yun. So banggitin natin, yung mga hindi nakapanood Robin Padilla, naging abogado ni Maricel Soriano, Bongo, wala rin kwenta. Padilla, Bongo, Mark Villar, Grace Po, Escudero, and then itong si Jinggoy. Si Jinggoy na nagtanong ng napakarami, one-sided man. Nag-focus lang siya sa credibility ng Morales. Hindi naman lang siya nagtanong hindi niya krinos-examine si Francia, yung mga si Lasso, si Bidong. Bidong ba yun? Wala, one-sided. So,
to the Honorable Senator is Revilla, i-review nyo yung first and second hearing and mag-decide kayo kung may strong evidence o wala. Huwag kayong magsabi na kung walang strong evidence. Mabuti pa si Senator Jinggoy. Sabi niya, I have made my conclusion, my opinion, o my decision siya. Ayun. Kaya tigil na dahil nagsisinungaling si Morales. Ano pa? Siya nang nag-leak. Revilla, kung. Walang kwenta yung kung. Bago kayo magsalita, Honorable Senator Revilla, anuhin nyo na. Make your opinion o conclusion, hindi yung kung. Mahina yung kung walang strong evidence. Sabi niya, it's not good for our economy. Nakasakay lang tayo sa isang bangka. Kung lulubog ang bangka, lulubog tayo lahat. Gusto nyo ba? Wala na yun. Lumang tugtugin na yun, Honorable Senator Revilla. Tanong ko sa inyo, sample, tumakay ka ng bus, ang driver lasing, anong gagawin mo? Happy ka? Di ba, magreklamo ka nga, Mr. Driver, dahan-dahan lang. Kasi lasing yung driver, papahamak ka . Ganon din yan, tama po, isang bangka lang itong bansang Pilipinas. At may kapitan ng bangka o barko. 31.6 million ang nagtiwala sa kapitan ng barko. Akala ng 31.6 million bayan babangon muli. Ngayon, question mark na yung kakayahan ng kapitan ng barko. So dapat ma-resolve itong issue na ito. Ang issue na ngayon is the ability of the President to lead this country. 115 million Filipinos yung kinabukasan nila are at stake. So paano i-resolve yung issue na ito? Kasi duda na . Although hindi pa naman napatunayan, duda, kailangan matuldukan ng issue. So paano natin matuldukan ng issue? Drug test. Yun man lang. Every time na tatanungin siya tungkol yan, tatawanan lang niya. Sino maging happy nang tatawa na lang niya? Dapat harapin niya ang issue. Kahit man lang sana sasagot siya na hindi yan totoo. Mas mabuti pa si Miss Maricel Soriano. Sinagot niya na . Sabi niya, hindi yan totoo. Hindi ko alam. Wala yan. Hindi yan. At least may categorical answer si Maricel Soriano. Ang presidente, anong answer niya sa allegation? Wala. Tawa lang. Hindi pwede yun. Kinabukasan ng bansa ang nakataya. Kaya, para ma-resolve na itong issue na ito is supervised, public, scientific, hair, follicle test, drug test. Ganun lang yun. Si Attorney Vic Rodriguez na, private citizen na, nagpa-drug test. Bakit ang mga top government officials ayaw magpa-drug test? Ito, drug test ng candidate BBM nung before the election. 2 minutes lang ang 2 minutes lang ang pagitan ng pagkuha ng sample, may result na. Di ba? Another question mark. So, next, punta tayo kay Senator Zubiri. Hearsay. Paano niya nalaman ang hearsay? Narinig niya kay Senator Jinggoy? Hearsay? Sabi-sabi lang daw. Yung dokumento, kung first and second hearing, mapatunayan na parang gawa-gawa lang yung dokumento, AI generated, pwede, tigil na. Kasi peke. Kaya lang, ang chairman, Senator Bato, 4-star general ng police, nag-aral yan ng investigation, nag-conclude na siya na authentic
yung dokumento na nailik. Sino ang mas paniwalaan ng taong bayan? Senate President na hindi naman siguro nagpa-follow up o nakikinig sa hearing? Nagsasabing hearsay? Jingo Estrada? Nagsasabing hearsay? O ang sa chairman ng committee ito na kinalakihan niya, buong buhay niya naging investigador, 4-star PNP General, Senator Bato, nagsabi, authentic yung dokumento. Who can refute that? Okay? Ang Senate President, may experience ba kayo sa pag-iimbestiga? Senator Revilla, may experience ba kayo sa pag-iimbestiga? Tatalunin niyo ba si Senator Bato sa kanyang experience? Dahil nagsabi na siya na authentic. At ako, nakaranas din ako na may subjects kami sa investigation at nag-imbestiga ako. Nung nasa serbisyo po ako, yung mga sundalo namin na nasasangkot sa mga kalukuhan, nirereklamo ng mga sibilyan, most of the time, nagbo-volunteer ako na investigating officer. At alam ko yung pasikot-sikot sa investigasyon. Marami akong nirecommend na sundalo discharge from the service. Dahil napatunayan na nagkasala siya. So I have experience, although hindi kasing tindi ng experience ni Senator Bato dahil trabaho ng pulis yung mag-imbestiga. Ako, ang naimbestigahan ko lang, mga sundalong tiwali. So, mayroong kakayahan si Senator Bato sa pag-determine ng authenticity. Ulitin ko, kung fake document yung PDEA i-stop na natin. But the chairman has concluded, authentic. Mga kaibigan, payag ba kayo na itigil na ang investigasyon? Ako, ituloy. Nagsabi na si PRRD, magtiwala tayo kay Senator Bato at ilalabas niya ang katotohanan. Wow! Yung latest vlog ni Attorney Roque, tinanong daw niya si PRRD tungkol sa PDEA, pinakita. Hindi ko matandaan na yan. Kailang, maraming documents na ipinakita ng PDEA sa akin na nagsasabi na ang isang Bongbong Marcos Jr. ay allegedly gumagamit ng illegal na droga. Yun ang payag ni Atty. Roque. So, yung dalawang dokumento na yun na ilik, hindi lang yun. Marami pang dokumento na nakita ni PRRD. So nasaan na yung mga dokumento na yun? So dapat, yung 5 picture na sinasabi ni Agent Morales na ipinakita sa kanya ng confidential informant na klaro, na identify ng informant si Bongbong Marcos Jr. at Maricel Soriano nandun. Allegedly, gumagamit ng illegal substance. So, dapat ituloy pang investigasyon. Kung hindi totoo ito, walang problema. Lang kung totoo ito, yun. Talagang kakaproblemang ano. So, ituloy ang investigasyon. Huwag tayong titigil. Politika, I don't believe so. Kasi karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Kasi buhay ng mga Pilipino ang nakataya sa issue na ito.